Tahimik ang gabi sa Dubai. Sa loob ng maliit na silid paupahan, nakaupo si Jomar, isang 32 taong gulang na overseas Filipino worker. Pagod siya mula sa buong araw na trabaho sa isang construction site. Hawak niya ang kanyang cellphone habang nakahiga sa kama. Sa kabila ng dami ng tao sa paligid, ramdam niya ang matinding kalungkutan. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. At sa lahat ng panahong iyon, wala siyang minahal. Para kay Jomar, trabaho muna bago ang pag-ibig. Ngunit sa gabing iyon, tila tinawag siya ng tadhana. Binuksan niya ang isang dating app na matagal na niyang na-download ngunit hindi pa kailanman ginamit. Sa unay para lamang sana sa pampalipas ng oras. Pero hindi niya inakala na may isang profile na kaagad na tumawag ng kanyang pansin. Ang pangalan ng babae ay Diane. May maamong mukha, simpleng ngiti, at caption na, "Looking for someone real." Walang halong pag-alin lang ang nag-message Jomar. "Hi Diane, kamusta ka? OFW rin ako. Sana okay lang na makipagkaibigan sa'yo." Ilang minuto lang ang lumipas, ay may reply na kaagad ang dalaga. "Hi Jomar, ayos lang naman. Ang bait mo naman. Saan ka sa abroad?" Nagpatuloy ang usapan. Simula sa mga simpleng tanong, ay nauwi sa mas malalim na kwentuhan. Araw-araw, gabi-gabi, naging parte na ng routine ni Jomar ang makausap si Diane. Sa tuwing matatapos ang trabaho, ang pag-uusap nila ang tanging nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Sa unang buwan pa lamang, ramdam na niyang iba si Diane. Hindi ito tulad ng ibang nakilala niya online. Marunong itong makinig, may respeto, at higit sa lahat tila totoo ang intensyon. Sa Pilipinas naman, si Diane ay isang 28 taong gulang na dalagang walang permanenteng trabaho. Nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa isang probinsya sa Luzon. Sa paningin ng iba, isa siyang responsableng anak. Siya ang tagalakad ng mga bayarin. Siya ang nag-aasikaso sa bahay. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ay may matinding pagnanais siyang makaahon sa hirap ng buhay. At nang dumating si Jomar sa kanyang buhay, nakitaan niya ito ng pagkakataon. Sa 3 buwan ng kanilang komunikasyon, naging opisyal ang kanilang relasyon. "Diane, alam kong hindi pa tayo nagkikita ng personal, pero sigurado kong ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay." "Jomar, hindi mo lang alam kung gaano mo ako napapasaya. Ako rin, ikaw lang ang minahal ko ng ganito, kahit hindi pa kita nayayakap." Napangiti si Jomar sa kabila ng pagod. Sa wakas, may inspirasyon na siya. Hindi na lamang trabaho ang laman ng kanyang isip, kung hindi ang kinabukasang kanyang pinapangarap kasama si Diane. Sa paningin ng iba, baka sabihin nilang hangal si Jomar, umiibig sa isang babaeng hindi pa nakikita. Pero sa puso ng isang taong sabik sa pagmamahal, sapat na ang tinig, ang mensahe, at ang pangakong sabay nilang binubuo. Hindi alam ni Jomar na sa likod ng matamis ng ngiti ni Diane ay may tinatagong lihim na unti-unting magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Mag-iisang taon na mula nang maging opisyal ang relasyon ni Jomar at Diane. Pagamat hindi pa sila nagkikita ng personal, ramdam na ramdam ni Jomar ang presensya ni Diane sa bawat araw ng kanyang buhay. Gabi-gabi silang nag-uusap at kung minsan, kahit nasa trabaho siya, may padalang mensahe sa Diane. Ang padalang mensahe ni Diane ang nagpapagaan ng kanyang araw. "Pag-uwi ko, ikaw kaagad ang hahanapin ko," sabi ni Jomar. Minsang sila'y nagka-video call. "At pag-uwi mo, may sorpresa na ako sa'yo," sagot naman ni Diane, sabay kindat sa kamera. Sa mga sumunod na linggo,
Nagsimula silang mangarap ng mas malaki. Pinag-usapan nila ang kasal, ang magiging bahay, at ang pamilya nilang bubuuin. Para kay Jomar, ito ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng direksyon sa kanyang buhay. Para kay Dayan naman, ito ang simula ng kanyang plano. Mag-iipon na tayo para sa kinabukasan natin, mungkahi ni Jomar. Oo, ako na ang bahala dito sa Pilipinas. Bibili ako ng lupa, tapos unti-unti nating ipapatayo ang bahay. Masiglang sagot naman ni Dayan. Ikaw na talaga ang para sa akin, Dayan. Napakaswerte ko sa'yo. Ani Jomar na may halong pag-aalangan at tuwa. Hindi siya sanay na magtiwala. Pero sa pagkakataong ito, binigay niya ang buong puso niya kay Dayan. Binigay niya ang kanyang buong pagtitiwala. Simula noon, ay buwan-buwan nang nagpapadala ng pera si Jomar kay Dayan. Malinaw ang kanilang usapan. Hulog sa lupa at pondo para sa bahay. Nagpadala rin siya ng karagdagang halaga para sa reservation fee at title processing na ayon kay Dayan ay bahagi ng pagbili ng lupa. Bilang patunay, nagpapadala si Dayan ng mga larawan, picture ng isang bakanting lote, mga papel na tila legal documents, at minsan pa nga'y larawan ng lupa kung saan ay may nakatirik na karatolang "Lot for sale, sold." Hindi man personal na nasasaksihan ni Jomar ang lahat, buo ang kanyang tiwala sa kanyang kasintahan. Kapag tinatanong siya ng kanyang mga kaibigan sa trabaho, ipinagmamalaki niyang, "Magpapakasal na kami. May lupa na kami sa Laguna. Yung nobya ko, siyang nag-aasikaso ng lahat." May mga gabi ring tumatawag si Dayan para ipakita sa kanya ang progreso. Bagamat madilim ang video, o minsan pa nga'y na-o-off ang camera, ayaw niyang maghinala. Sa puso niya, alam niyang tapat si Dayan. Ngunit ang hindi alam ni Jomar, na ang mga larawang iyon ay hindi kanya. Ang mga dokumento ay galing lamang sa internet, at ang lupang binili ay hindi pala para sa kanila. Sa likod ng magagandang plano, may tinatabing lihim si Dayan. At habang si Jomar ay nagpapakapagod sa ibang bansa, ang pinaghihirapan niya ay unti-unting napupunta sa direksyong hindi niya inaasahan. Ngunit sa panahong iyon, bulag pa siya sa katotohanan. Tapat pa rin siya sa pangarap nilang dalawa. Sapat na ang tuwing tinatawag siya ni Dayan ng mahal. Sa kanyang isipan, kasal at bahay. Sa puso ni Dayan, may mas malaking plano para sa iba. 2 taon na ang lumipas simula nang naging magkasintahan sina Jomar at Dayan. Sa panahong iyon, mahigit kalahating milyon na ang naipapadala ni Jomar sa Pilipinas. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay. Mula sa hulog sa lupa, pambili ng mga materyales, bayad sa labor, at dagdag para sa gastusin sa bahay ni Dayan. Sa isip niya, ginagawa niya ang lahat ng ito, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa kinabukasan nilang dalawa. Sa pag-uwi ko, sisimulan natin ang kasal ha. Palagi niyang sinasabi kay Dayan. Opo, mahal. Hinihintay ka na nga ng pamilya ko eh. Masaya sila dahil sa'yo. Sagot ni Dayan habang nakangiti sa video call. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nakatanggap si Jomar ng mensahe mula sa kaibigan niyang si Leo, isang kababayan sa Pilipinas. Bro, may babalita ako, pero sana wag kang magagalit sa akin ha. Ano yun bro? Kasi yung sinasabi mong lupang pinapatayuan nyo ni Dayan, mukhang hindi para sa inyo yun. May nagpapagawa kasi doon ngayon ng bahay, at narinig ko, para raw sa magulang ng isang Dayan na taga-barangay natin. Pareho ba ng pangalan? Nabigla si Jomar. Uminit ang kanyang ulo, at mabilis na binuksan ang kanyang messenger para tanungin si Dayan. Dayan, may nagpapagawa raw ng bahay sa lupa na dapat para sa atin. Totoo ba to? Ilang minuto ang lumipas bago sumagot si Dayan. Mahal,
Oo, pero huwag kang magalit. Para kasi yun kina mama at papa. Matanda na sila. Wala silang maayos na tirahan. Nagpintig ang sentido ni Jomar. Nanginginig ang kamay niya habang nagtatype ng reply. Paano naman ako? Paano yung mga pangarap natin? Akala ko ba para sa atin yun? Mahal, pamilya ko yun. Magulang ko sila. Gusto ko lang suklian ang lahat ng hirap nila. Tayo naman, makakagawa rin tayo ng bahay ng sarili natin. Magsimula na lang ulit tayo. Huminga ng malalim si Jomar. Gusto niyang sumigaw, magalit, manumbat. Pero sa uli, nanalo pa rin ang damdamin niyang umiibig. Mahal na mahal kasi niya si Dayan. At sa paningin niya, wala nang ibang mas mahalaga kung hindi ang maging mabuting asawa balang araw. Kung sa bagay, magulang niya naman yun. Bulong niya sa sarili. Siguro kung ako ang nasa kalagayan niya, ganoon rin ang gagawin ko. At sa kabila ng sakit at pagdududa, pinatawad niya si Dayan. Sige, magsimula na lang tayo ulit, sabi niya. Salamat, mahal. Sagot ni Dayan. Pangako ko, ito na ang huling beses. Mag-iipon na talaga ako para sa atin. Ngunit sa likod ng pangakong iyon, tuluyan nang nawala ng preno ang konsensya ni Dayan. Dahil sa bawat padala ni Jomar mula sa Dubai, hindi na lupa o materyales ang pinupuntahan, kung hindi mesa sa kasino, bet sa online sabong, at networking schemes na inakala niyang kikita kaagad. At habang si Jomar ay nagpapakahirap sa disyerto, si Dayan naman ay abala sa pagsunog ng pera at pagpapanggap. Hindi pa alam ni Jomar na ang susunod na katotohanan ay mas matindi pa sa lahat ng kanyang naisip. Muling sinimula ni na Jomar at Dayan ang kanilang pagtitipid para sa kinabukasan. Sa panibagong plano, sila raw ay mag-iipon para sa kasal at para sa isang maliit pero maayos na bahay na sila mismo ang titira. Si Jomar, dala ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, ay muling naniwala kay Dayan. Simula na ito ng tunay nating buhay. Simula niya sa isang tawag. Oo, mahal. Pangako. Magbabago na ako. Ako na mismo ang magtatabi ng pera natin. Ilalagay ko sa bank account ko para siguradong safe. Pangako ni Dayan na may halong lambing. Tuwing katapusan ng buwan, sinisiguro ni Jomar na may naipapadala siya. Minsan higit pa sa pinagkasunduan nila. Dahil gusto niyang maging mas mabilis ang pagbuo ng kanilang pangarap. Isinasantabi niya ang sariling luho. Walang bagong cellphone, walang gala, at kahit birthday niya ay palampas na lamang, basta't makapagpadala lang. Ngunit sa Pilipinas, ibang klaseng pagtitipid ang ginagawa ni Dayan. Lulong na siya sa sugal, hindi lang sa online sabong, kung hindi pati na rin sa casino at mga networking schemes na nag-aalok ng double your money in 1 week. Nang minsang manalo siya ng malaking halaga sa kasino, lalong lumakas ang kanyang loob. Ako na ang bahala dito, mahal. Dito ko na palalaguin ang pera natin. Madalas niyang sabihin. Isang araw, napansin ni Jomar na parang wala ng progreso sa usapang bahay at kasal. Lab, asan na nga pala yung resibo ng bangko? Tanong ni Jomar. Nasa mama ko. Ako na lang kukuha next time. Iwas ni Dayan. Yung bahay natin may layout na ba? Patingin naman ang plano o sketch. Yun kasi. Hinahanap pa yung architect, wala pang final. Sa bawat tanong ni Jomar, may dahilan si Dayan. Magaling siyang magsinungaling. Sanay na sanay sa pagpapaikot. Dahil alam niyang hindi basta-basta uuwi si Jomar. Kampante siyang hindi ito makakahalata. Ngunit hindi na rin siya ganoon kaingat. Isang gabi, latag sa social media si Dayan ng kaibigan habang nasa isang kasino sa Pasay. Hindi kaagad ito nakita ni Dayan. Pero nakita ito ni Jomar habang nag-i-scroll sa kanyang break time. Nakaupo si Dayan sa harap ng slot machine. May hawak na cocktail. At ang caption ng post ay, Lakas maka-boss lady ni Dayan. Big time na big time. Natigil ang mundo ni Jomar. Kinabukasan,
Hindi siya nakapasok sa trabaho. Buong araw siyang nakatulala. Iniisip niya kung papaano siyang nakumbinsin ng isang tao na paglaruan ang kanyang pangarap. Hindi niya kaagad kinausap si Diane. Gusto niyang mangalap muna ng ebidensya. Gusto niyang makasigurado. Kahit ang kutob niya ay sigaw na ng katotohanan. 2 linggo matapos ang tagpo sa kasino, nagdesisyon si Jomar. Uuwi siya sa Pilipinas. Walang abiso at walang pasabi. Dala niya ang huling pasensya at respeto. Kung totoo ang kanyang hinala, tapos na ang pagpapanggap ni Diane. At kung totoo ang pinagsamantalaan lamang siya ni Diane, ay talaga namang hahanap siya ng paraan para makabawi dito. Hindi siya babalik sa Dubai na luhaan kung hindi bilang isang lalaki na magbabalik ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Jomar. Sa loob ng 2 linggo, inayos niya ang kanyang resignation, tiket pa uwi, at ang perang natitira sa kanyang savings. Hindi para ipadala, kung hindi para sa sariling paghahanap ng katotohanan. Hindi siya nagpaalam kay Diane. Hindi niya sinabi ni Katiting na balak niyang umuwi. Sa isip niya, ito na ang tamang oras upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Diane. At higit pa roon, gusto niyang makita kung papaanong magpaliwanag ang babaeng buong-buo niyang pinagkatiwalaan. Pagkababa pa lamang ng eroplano sa NAIA, hindi siya tumuloy sa bahay ng mga magulang niya sa probinsya. Dumiretso siya sa isang boarding house malapit sa bayan ni Diane. Doon siya naglagi, at sa tulong ng kanyang kaibigan na si Leo, sinimulan niya ang investigasyon. Bro, sabi ni Leo, halos gabi-gabi yan si Diane sa kasino. Hindi na nga raw masyadong nakakauwi. Tapos yung bahay na sinasabi mong para sa inyo, wala namang gawang bago. Pero may bagong ang bahay sa kabilang barangay. Ipinatayo raw para sa kuya at magulang niya. Yung binili mo dati? Lalong nag-iinit ang dugo ni Jomar. Ganun ba? Akala niya siguro habang buhay akong mangmang. Isang gabi, sinundan nila si Diane. Nakita nila itong pababa ng isang mamahaling SUV. Naka-heels, nakadamit na tila pang labas ng bansa, at pumasok sa loob ng isang kilalang kasino sa lungsod. Tahimik lamang si Jomar habang pinagmamasdan ng dating iniiyakan niyang babae. Sa bawat hakbang ni Diane, bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa galit at pagkadismaya. Kinabukasan, nagtungo siya sa mismong bahay ng magulang ni Diane. Kunwaring bagong kilalang kaibigan mula sa Dubai. Pinakilala niya ang sarili bilang si Jay. At tinanong ang matatanda kung si Diane ba'y naroon. Laking kulat niya nang malamang matagal-tagal na raw na hindi umuwi si Diane. At ang bahay ay pinagawa raw nito para sa kanila bilang kapalit ng utang na loob. Ambay talaga ng anak namin, sabi niya. Siya na ang nagpapakahirap sa abroad para sa amin. Wika ng ina nito. Sabay pakita ng frame photo ni Diane. Sa gitna ng bagong gawang sala. Hindi alam ng mga magulang na ang lalaking kaharap nila ay walang iba kung hindi si Jomar mismo. Ang tunay na OFW. Ang tunay na nagpapadala ng perang ginamit para sa bahay. Pag-alis niya roon, tumikil siya sa tapat ng bahay. Tinignan ito ng matagal. Hindi niya mapigilang mapaluha. Ito pala ang presyo ng pagmamahal ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya uuwi na luhaan. Meron siyang pinaplano. Hindi lamang para matauhan si Diane, kung hindi para ipakita sa kanya at sa buong barangay kung gaano kabigat ang nilaro niyang damdamin. At sa darating na araw ng pagkikita nila, hindi si Jomar na OFW ang harap kay Diane, kung hindi si Jomar na lalaking pinaglaruan, pero ngayon muling babangon, armado ng katotohanan at pag-iiganti. 1 linggo matapos ang kanyang investigasyon, handa na si Jomar. Buo na ang loob niya. Hindi para muling magmakaawa, kung hindi para ipamukha kay Diane ang lahat ng kasinungalingan nito. Hiningi niya ang tulong ni Leo at ng ilang mga kilalang vlogger sa lugar na may koneksyon sa local media. Plano niyang gawing pampublikong aral ang kanyang kwento. Hindi para manira, kung hindi para magising ang mga niloloko at pati na rin ang mga nanloloko.
Nang gabing iyon, muling nagtungo si Dayan sa kasino. Suot ang pulang bestida at may bitbit pang mamahaling bag. Tila ba artista itong naglalakad sa labi. Sa hindi kalayuan, naroon si Jomar. Nakasuot ng simpleng polo, bitbit ang kanyang cellphone na nakarecord. Habang abala si Dayan sa paglalaro ng slot machine, lumapit si Jomar sa kanya at pumulong. Nag-enjoy ka ba? Sa perang pinaghirapan ko, Dayan? Napalingon si Dayan. Tila sinapian ng multo. Nanlaki ang mga mata nito. Jomar? Oo, ako nga. Yung lalaking pinaniwala mo na may bahay na tayong ipinapatayo. Yung lalaking naniniwalang nag-iipon ka para sa kasal natin. Pero ang totoo, ako lang pala ang nag-iipon para sa sugal mo. Sa bahay ng pamilya mong wala namang alam sa lahat. Maraming tao sa paligid. May mga naglingunan. May nakapansin na may kamera. At ang iba'y nagsimulang mag-record gamit ang sarili nilang mga cellphone. Hindi totoo yan. Pagtatakip ni Dayan, nanginginig ang boses. Hindi totoo? Sabat ni Jomar. Sabay kuha ng kopya ng bank statement, remittance receipt, at mga larawan ng bagong tayong bahay na may pirma ni Dayan sa dokumento. Ito, lahat ng padala ko. Dokumentado. Ito ang bahay na ipinatayo mo gamit ang perang pangarap nating dalawa. At eto ka ngayon. Nagpapakasarap habang ako'y nagturusa sa abroad. Lumapit ang isa sa mga vlogger at kinapanayam si Jomar. Sa harap ng kamera, binigkas niya ang buod ng kanyang karanasan. Hindi ako galit lang dahil niloko ko. Mas galit ako dahil ginamit mo ang salitang pagmamahal para makapanlamang. Pero ngayong narito na ako, hindi para umiyak, kung hindi para muling bumangon. Tahimik lamang si Dayan, hindi makatingin ng diretso. Pilit niyang tinatakpan ang mukha habang nag-uunahan ng mga kamera sa pagkuha sa kanya. Maya-maya pa, may dumating na 2 pulis. Sinumbong ni Jomar ang panloloko. May dala siyang ebidensyang sapat para magsampa ng reklamo ng estapa. Wala nang nagawa si Dayan kung hindi ang sumama. Habang isinasakay sa mobil, naiiyak ito at paulit-ulit na sinasabi, Sorry Jomar. Pero malamig na ang pakikitungo ni Jomar. Huli na ang lahat. Kung sana inuna mo ang totoo kaysa sa pera, wala tayo rito ngayon. Nang gabing iyon, hindi kaagad umuwi si Jomar sa boarding house. Dumiretso siya sa isang parke malapit sa simbahan. Tahimik. Ang liwanag ng mga ilaw ay tila sumasalamin sa kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa isang upo ang bakal, naupo siya habang pinagmamasta ng mga bituin. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi ng pagdududa, ng sakit ng pagtataksil, naramdaman niyang parang lumuwag ang dibdib niya. Totoo ang masakit ang katotohanan, pero higit na mas masakit ang manatili sa kasinungalingan. Maya-maya ay dumating si Leo at dala ang kape. Bro, viral na yung video mo ha. Nasa ilang view site na. Maraming OFW ang nag-comment. Nagpapasalamat sa'yo dahil sa lakas ng loob mo. May mga nagsabi pang pareho silang ng karanasan. Napangiti si Jomar. Pagamat may halong pait. Hindi ko inaasahan to, Leo. Gusto ko lang talagang malaman ang totoo. Ngayon alam mo na at higit pa roon. Naging boses ka ng marami. Hindi lahat ng niloloko ay nananatiling tahimik. Minsan ay kailangan na rin nilang marinig. Natahimik si Jomar. Inaalala niya ang mga panahong naghihintay siya sa video call. Ang mga araw na halos ipagkait niya sa sarili ang luho para lamang may maipadala kay Dayan. Lahat ng sakripisyo niya, ginamit, tinapon, at nilinilang lamang pala siya. Pero sa halip na magalit pa, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Dahil sa huli, lumaban siya, hindi sa paraan ng karahasan, kung hindi sa paraan ng katotohanan. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ng mga magulang ni Dayan. Hindi upang mang-away, kung hindi upang magpaliwanag. Pagdating niya roon, laking gulat ng matatanda. Ikaw pala si Jomar. Ikaw pala ang... Tila napahiya ang ama ni Dayan. Oo, ako nga po. Ako po yung pinakilala sa inyo bilang tagapagpadala ng tulong mula sa abroad.
Ako po yung sinabihan niyang para sa inyo ang lahat. At kahit ganoon ang ginawa niya sa akin, gusto ko pa rin pong malaman yung hindi ako galit sa inyo. Sa totoo lang, ako pa nga po ang humahanga sa inyo bilang magulang. Napaluha ang ina ni Dayan. Pasensya ka na, iho. Hindi rin namin alam. Akala namin, ang anak namin ay masipag at tapat na tumutulong. Hindi namin nakalaing may nasasaktan na pala siya. Akala namin ay nasa abroad siya at nagtatrabaho. Pero kasi nungalingan lang pala ang lahat ng iyon. Hindi ko po kayo sinisisi. Isa lang po ang gusto kong hilingin. Sana po, gabayan niyo siya kung paano yung ituwid ang pagkakamali niya. Mahal ko po siya. At totoo po ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ngayon, mas mahal ko na po ang sarili ko. Lumisan si Jomar ng walang bitbit kung hindi ang respeto sa sarili. Sa bawat hakbang niya paalis sa bahay, pakiramdam niya ay isang peraso ng bigat ang tatanggal sa kanyang balikat. Sa wakas ay malaya na siya. Sa sakit at kasinungalingan. Sa isang relasyon na peke. Malaya na siyang magsimulang muli. At sa kanyang puso, dala niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag. Alam nitong lumaban kung kinakailangan at bumitaw kapag nasasaktan na. 2 buwan matapos ang iskandalo, naging abala si Jomar sa pagbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa tulong ng mga bagong kaibigan at ilang mga OFW advocates, nagtayo siya ng maliit na negosyo, isang remittance and travel services na tumutulong sa mga kababayan niyang OFW para hindi na basta-basta maloko ng mga nasa Pilipinas. Tinawag niya itong tiwala ko, isang paalala ng kanyang sariling karanasan. Ang kanyang viral na video ay nagbunga ng maraming panayam. Imbitado siya sa mga seminar at online webinars para ikwento ang kanyang istorya, hindi bilang isang lalaking iniwan at niloko, kung hindi bilang isang taong muling bumangon mula sa pagkakadurog. Samantala, si Dayan ay kasalukuyang nakadetine. Nagsampa si Jomar ng kasong estafa, pero hindi upang ipahiya siya, kung hindi para maturuan ng leksyon. Ang kaso ay patuloy na nililitis. At bagamat inaalok siyang iurong ito, kapalit ng areglo, tumanggi si Jomar. Ang lahat ng mga ari-arian niya, mga perang inistapa sa kanya, ay inaasikaso pa under ng case at may tsansang maibalik pa ang lahat ng ito sa kanya. Minsan ay kinausap siya ng abogado para iurong na lamang ang kaso. Pero ang sagot niya, hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko ito para sa hustisya. Sagot niya sa abogado. Isang araw, habang abala siya sa kanyang maliit na opisina, may dumating na babae. May dala itong sobre. Sir Jomar? Tanong ng babae. Ako po si Angelica. Kaibigan po ako ni Dayan. Pinapabigay niya po ito. Tahimik na kinuha ni Jomar ang sobre. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay ni Dayan. Jomar, marahil hindi na kita muling maharap sa personal, pero gusto kong malaman mong totoo ang sayo ko noon habang kausap kita. Oo, ginamit lang kita. Nasaktan kita. Pero may mga gabing pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ako humingi ng kapatawaran sa'yo. Alam kong wala akong karapatan. Pero gusto kong malaman mong ikaw ang taong hindi ko kailanman kayang pantayan. At sana, kung may pagkakataon man ako sa labas, makapagsimula rin ako gaya mo. Binasa ni Jomar ang sulat ng tahimik. Salip na galit, awa ang naramdaman niya. Isinara niya ang sobre at tumingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang tahimik na kalye. Lahat tayo may pagkakamali, pero nasa atin ang desisyon kung paano tayong babangon. Nagpatuloy si Jomar sa kanyang bagong landas. Hindi man natupad ang pangarap niyang bahay at kasal, pero ang mas mahalaga ay ang natagpuan niyang mas matibay, ang pagrespeto sa sarili, at ang lakas na bumangon mula sa pagkadurog. Tuwing gabi, bago siya matulog, inilalagay niya sa tabi ng kanyang kama ang maliit na frame na may kasulatang, "Magmahal ka, pero huwag mong kalimutang mahalin rin ang sarili mo." At sa kanyang puso, buo ang desisyong kahit gaano kasakit ang nakaraan, hindi ito kailanman magiging hadlang para sa isang panibagong bukas.
3 taon na ang lumipas. Tahimik na ang buhay ni Jomar. Sa gitna ng kabundukan at malamig na simoy ng hangin, isa ng matagumpay na negosyo ang tiwala ko. Mula sa maliit na pwesto sa tabi ng palengke, ito'y lumaki na sa 3 sangay sa iba't ibang bayan, katuwang ang mga OFW at kanilang pamilya sa itong testamento sa paninindigan, disiplina at katapatan. Samantala, hawak na ni Jomar ang mga dokumento at mga legal na papeles ng lupa na binili niya noon. Nakapangalan na ang mga ito sa kanya. Wala na rin doon ang mga magulang ni Dayan. Dahil sa awa ni Jomar, binigyan niya ito ng panibagong bahay. Maliit man pero sapat na para tirhan ng 2 matanda. Sa ngayon ay ipinapatayo niya na sa binili niyang lupa noon ang bahay na pinapangarap niya noon pa man. At umaasa siya na darating ang panahon na mayroong babaeng totoong magmamahal sa kanya at hindi siya lolokohin, at ang bahay na kanyang pinapagawa ay titirhan nilang ng magkasama. At doon niya bubuuin ang kanyang pangarap na pamilya. Samantala, si Dayan ay malaya na mula sa pagkakakulong sa loob ng 1 taon. Pinatawad ito ni Jomar at naibalik naman ito ang kalahati ng lahat ng pera ni Jomar na ipinadala niya noon. Hindi na inaasahan ni Jomar na maibalik pa ang buo. Ang mahalaga para sa kanya ay tahimik na ang buhay niya. Wala nang taong manluloko sa kanya at wala nang taong magpapaasa sa kanya. Hindi na alam ni Jomar kung anong balita kay Dayan. Pero wala na sa kanya yon. Sapat nang malaya na ang kanyang puso. Nakamove on na siya sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ngayon, ay nakafocus na lamang siya sa kanyang mga negosyo at sa patuloy na pagtulong sa kanyang mga kababayan na OFW.